ng talata buhat sa aklat ni Mateo sa ika-6 na kabanata, talata 9 hanggang 10, ating po muna pong babasahin ang ating teksto na ganito ang sinasabi. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang inyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Yan po ang tuwirang pagtuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nang sila po ay magtanong kung paano sila manalangin. Pero yung pong ating binasang ito ay hindi kumpleto at ito ay tumutukoy lamang po doon sa mga tatlong paksa na ating pag-uusapan. At ito po ay pinamagatang pong tatlong benepisyo ng panalangin. The three benefits of prayer. So, ang prayer po ay hindi lamang basta tayo ay humingi sa Diyos. Hindi lamang ito nag-a-ask tayo sa Kanya, but prayer transforms our lives. At ito yung pagtuturo sa atin ng ating Panginoon na tatlong ating binanggit. At ang tatlong ito ay patungkol lamang sa Kanya. Yung Our Father, that brings sa ating atensyon yung relationship natin sa Panginoon. Your kingdom come, yung tinatawag na cooperation with His plan, na sinasabi natin na maghari ang kanyang kalooban. At yung pangatlo, your will be done. Ang iyong kaharian ay maghari sa amin at ang iyong kalooban ang siyang mapatupad. At ito po ay may binibigay ng mga mensahe sa atin. Yung nga, relationship with God, cooperation with His plan, and preparation for eternity. So sisimulan po natin sa unang paksa, yung pong relationship with God. At ito po yung pagkakaroon ng pakikipagkaibigan sa makapangyarihang Diyos. Imagine po natin na isang dakilang Diyos na makapangyarihan ay nagbukas ng pintuan para sa atin upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang pakikipagkaibigan ay hindi yung pagiging kapantay natin sa Diyos, hindi po yun. Kundi yung pagbubukas niya ng biyaya sa atin na dati tayo ay malayo sa Kanya, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:10. Ang sabi po, dati tayo ay Kanyang mga kaaway, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. At ito po ay sa pamamagitan, walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Na kung paano siya buhay, tayo rin ay mayroong kaligtasan at tayo nga ay nagkaroon na ng pintuhan ng isang mabuting relasyon sa Diyos. So ang unang bagay na nagagawa ng panalangin ay ang pagkakaroon ng pagkakaibigan sa Diyos. At ang tinutukoy po dito ay tunay na pagkakaibigan. Sa talata po ng Awit 27, kabanata 27, sa talata 4, ganito po ang sabi, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kaganda ni Yahweh aking mapagmasdan, at do'y humingi sa Kanya ng patnubay. Ang panalangin ay higit pa sa ritual at hindi isang imaginasyong pagbigkas ng mga reliyosong parilala tungo sa isang banal na lugar o kalangitan. Marami pong mga nananalangin na akala mo,
napakabuti ng kanilang mga ginagawa. Maraming mga reliyon din ang gumagawa ng ganon. Yung pong may loudspeaker, pagkatapos sumisigaw siya, parang pagka napakinggan mo, parang banal, no? Pero hindi, wala namang kabuluhan yung bagay na yun. So, ang panalangin ay hindi po ganon. Ang panalangin po ay isang personal na koneksyon sa Diyos. Kung wala kang koneksyon sa Panginoon, hindi ka po pwedeng makipag-ugnayan sa Kanya. At ito po ay isang pakikipag-usap. Ito'y katulad ng isang pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Kung hindi mo kaibigan ng tao, hindi ka na po pwedeng makapag-open up sa Kanya. Hindi mo po pwedeng sabihin yung sekreto mo sa Kanya. Hindi mo po pwedeng sabihin yung takot mo sa Kanya. Hindi mo po pwedeng sabihin yung problema mo sa Kanya. Kung paano po sa mga kaibigan natin dito sa lupa ay nasasabi natin, nabubuksan natin yon, maging yung mga madilim na mga sikreto na hindi natin nakukwento kahit kanino lang. No po, pero nakukwento natin sa Kanya. Sa ating Panginoon ay nakukwento natin ang lahat ng mga ito at nakakaasa ka na siya'y nakikinig at siya'y umiintindi sa iyo at siya'y nakakasama mo sa mga sandaling yun. Sa talata po ng aklat ni Jeremias sa 30 kabanata, ikatlong talata, sabi po, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapakita ko sa iyo mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo alam. Hindi nagkamali sa pagkasulat si Jeremias dito, hindi niya inedit at hindi niya itinago yung conjunction na tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay. Hindi po ganon, kumpleto po. Meron siyang conjunction na sabi, tumawag ka sa akin at ano yung kadugtong po? At sasagutin kita. Ang ibig sabihin, gano'n ang ating Panginoon kapag tayo'y nakikipag-usap, kapag tayo'y dumudulog sa Kanya, kapag tayo'y nagsusumbong, kapag tayo'y nagbubukas ng lahat ng ating mga bigatin, siya'y sumasagot, umiintindi sa atin. Sa Mateo naman, sa ikapitong kabanata, talata ikapito hanggang ikalabing-anim, sabi po, dito, ipinapakita ng ating Panginoong Yesus ang pagkaama sa Diyos. Ang sabi, humingi kayo at kayo ay bibigyan. At sinasabi pa dito, dun sa talata ikalabing isa, na kung ang isang masamang ama ay alam na magkaloob ng mabuti para sa kanyang anak, gaano pa kaya ang ama ninyong nasa langit na hindi kayang magbigay ng ikakabuti ng kanyang anak. So tinuturuan po tayo nito na magtiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala ng isang anak sa kanyang ama at ng isang kaibigan sa ating Panginoon. Ito po ay sa halimbawa nito parang pakikipag-usap sa isang kaibigan na nakikinig sa bawat salisay mo. Ganito ang panalangin sa Diyos. At sa Roma, sa ikawalong kabanata, talata ay ikalabing-lima hanggang ikalabing-anim, mababasa po natin na kung paano tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos na hindi na upang maging alipin, kundi Espiritu upang makatawag tayo sa Kanya ng Ama. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapaintulot sa atin na tumawag sa Diyos bilang Aba o bilang Ama, na nagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya, sa relasyon natin sa Diyos. Ang pagiging Ama ng Diyos at ng pagiging kaibigan niya sa atin, ibig sabihin ang pagbubukas ng daan niya upang tayo'y makalapit sa atin ay isang mading relasyon po na siyang nagsisilbing pundasyon at pamunahing katotohanan ng ating buhay
At ito rin ang nag-iisang pinakamatibay na dahilan kung bakit tayo